Hi guys, this is Celia Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today, time check, it's already 12:10 in the midnight. So, ay grabe, kakatapos ko lang magtrabaho and nakakaiyak. So deserve talaga nilang iwanan. Kasi walang puso. So, hindi nila inintindi yung anong oras na. So, bakit nga ba maganda na meron tayong sariling kwarto dito sa Hong Kong? So, guys, alam nyo naman na halos karamihan sa mga domestic helper dito is walang kwartong sarili kasi nga shared room sa bata kasi sila yung nag-aalaga sa bata. Yung iba is walang space, so minsan doon sila sa CR pinapatulog o kaya sa kusina o kaya sa sala. Yan, marami akong mga subscriber na ganyan. And may isa pa akong subscriber pero nakalaya na yan siya doon ngayon. Ay, nakalimutan ko na yung name niya. Nakasama ko yun siya mag-hike. Nakalimutan ko na. Na siya, finish na siya ng contract. Sa isang kwarto, tatlo sila atang natutulog. Ayan, so kasama niya yung kapatid ng amo niya, tsaka yung isa niyang alaga. Tapos yung kwarto niya is parang kabaong lang talaga, as in, square, yung parang kahon. So, kaya nung may pagkain kami, tas sabi niya, hindi niya daw mauuwi yan makain kasi nga, wala siyang sariling kwarto, maririnig kapag kumakain-kain siya. So, napakaswerte ng mga katulong na merong sariling kwarto dito sa Hong Kong. Yung iba is nasa sala lang sila, tapos tinatabingan lang nila ng kortina. Mahirap yun kapag day off kasi dapat mauna kang magising kaysa sa amo mo. Tapos, sa gabi naman, hindi ka pa makakatulog kasi nga, nandyan sila. Lalo yung ibang mga amo late na sila natutulog. Kaya, tiisin mo kung hanggang anong oras sila matutulog. Doon ka rin makakapagpahinga. So, napakaswerte talaga. May nakita ako, pero renew yun siya. Sa kusina siya natutulog. Yung higaan niya is tinutupi-tupi. Ayan, in fairness, may may laptop siya, nag-ano siya dun sa kusina, ganyan. Yun nga lang, sa kusina siya natutulog. And alam ko yung ibang kusina is may CCTV. Napakaswerte ko na kasi may kwarto akong sarili. And ang pinaka nagustuhan ko na kwarto sa lahat is kay Carrot. Hindi ko lang alam kung kilala niyo siya. Vlogger siya, sikat siya sa Facebook. Carrot and Neverland. Ayan. So, ang ganda ng kwarto niya ngayon. Para siyang, as in, ang ganda. Tapos, full view yung niya, may salamin yung higaan niya. Yung niya, kwarto niya na kung tanggalin niya yung kurtina, makikita niya yung view sa baba. Ang ganda, as in. Wala akong masabi sa kwarto niya. Yun ata yung pangarap ko na kwarto. Ayan. So, napakaswerte natin na may mga sarili tayong kwarto, especially ako kasi mahilig akong maghubad-hubad ba, tsaka yung damit ko sa Pinas pa lang hindi ako nagpapanti kapag gabi. Buti nga dito ginawa ko na yan kasi nga yung amo kong lalaki isang beses nga binuksan yung kwarto ko. Ayan, so may ipapatanong pala siya sa akin, pero bakit hindi niya ako kinatok, binuksan niya na lang agad yung kwarto ko. So stock room to siya, pero okay na kasi nandun sa taas yung kwarto ko. May privacy din ako kasi yung mga pagkain ko minsan kasi kumakain ako sa gabi dati nung hindi pa natanggal yung ngipin ko. Ngayon ayoko na kasi baka madagdagan yung ng ngipin ko, sira. So kumakain ako kapag day off ko, guys. Kumakain ako dito sa kwarto ko kapag hapunan. So, minsan may dala akong kahit ano. Basta kumakain ako, yogurt, chips, prutas, ganyan. Kumakain ako dati nung kasama ko pa yung mga kaibigan ko nag-hike. May mga sobra kami na pagkain. Tapos inuuwi ko yan, lalo yung kanin. Patay gutom ako dati sa kanin kasi hindi ko yan masyadong nakakain dito sa bahay. So, kinakain ko siya. Tapos, naalala ko, nagpa-take out ako ng dinuguan sa Kimberly. Shout out pala sa subscriber ko na nandoon nung nakaraan. Nagpa-picture sa akin. So, ang sarap ng dinuguan nila dyan kasi medyo maanghang. Nag-take out ako. Kinain ko talaga ng kinain dito pag uwi, as in. So, ayun, mas maganda talaga may kwarto ka na sarili kasi yung mga gamit mo ba, yung iba kawawa din kahit may sariling kwarto kasi wala silang mapaglagyan ng mga damit nila, mga kung anong anik-anik nila. Ako wala dati, kaso bumili ako ng mga box, yung mga, o kaya nag-i-improvise ako, yung mga ganto,
wala tong laman na face mask, yung mga laman nito kung ano-ano. Ito, face mask talaga. Bumibili ako ng mga lagayan, yung mga ganito ba. Ayan. Doon sa kwarto ko sa taas, ay sa higaan ko, merong layer nito. Ay, pinatago ko na or pinastorage ko na yung dalawa. So, ito na lang yung natira. Tsaka yung dandun sa taas na dalawang ano. Kasi mahilig akong maglagay-lagay para organize ba. Mas maganda kasi natatago ko yung mga damit ko, yung mga sapatos ko. Ayan, nagugulat yung amo ko nung nagpabox ako dati. Sobrang dami ko palang napakita sa kanya. Parang ilang bag yun. Sabi niya, grabe, paano mo na siksik yan dyan sa kwarto mo? Hindi ko napansin, sabi niya ganun sa akin. Ang ginawa ko kasi, yung laman nitong apat kasi na pinto-pintuan yung anuhan ko dito sa baba. Ayan, ito, apat to. So, may yung isa may laman na stroller. Ano ba to? Yung bag ng bata, yung kapag baby pa siya yung kinakarga. Ano ba tawag nun? Nakalimutan ko. Grabe talaga, antok na ako. So, nandito yun dati. Ang ginawa ko, tinanggal ko, nilipat ko dito sa taas para lahat ng damit ko is nasa baba. So, ngayon, kalahati niyan, puro pagkain yung laman. Mga noodles, seaweed, basta mga chips. Ayan, kasi ang ginagawa ko guys, para may pang-box ako. Halimbawa, bibili ako ngayon ng ng biscuit ko para sa isang linggo. 2 balot. Tapos, tatansyahin ko yan na isang balot lang yung makain ko para yung isang balot is itatabi ko para pang box. So, ganun yung ginagawa ko. And, so far, 3 years na ako dito sa Hong Kong. Yung medyas na binili ko, Pinas pa to galing. Ayan. So, 3 pares. Ayan. Pink. Tapos, blue. Kaso nga, naiwan ko sa Pinas yung isa and sobrang luwag niya na ngayon. Sa 3 taon ko na siyang ginagamit. Bumili ako kanina sa Uniqlo. Mahal yung pang-adult niya. Kaya ang ginawa ko, binili ko yung pang-bata. Ayan. Ito, to siya, yung size niya, 20 to 24. Pero sakto siya sa akin, maluwag pa nga siya. 3 pares din siya. 59 Hong Kong dollar yung bili ko. Ayan. Ayan. Tapos ito black. Ayan. So, ayun lang, na-share ko lang. Ang ginagawa ko kasi, tinitipid ko yung yung mga kung ano-ano ko kasi binibili ko siya ng mga ganyan, medyas, ganyan. Sa probinsya kasi namin, wala nang branded doon. Puro masaya ka na sa alam niyo yun, yung mga damit na ang pangit talaga ng damit doon. Alam mo yung peke talaga. So, awa ng Diyos, marami akong naipon na. Thanks God. So, hindi na siguro ako mamulubi. Na siguro mga 3 Durabox na 6 layer na yung damit ko. Ayan. So, nag-iipon ako. Ayan. Kaya, yung mga holiday ko, hindi ko nilalabas yan na gumagala. Kapag may sarili ka kasing kwarto, pwede kang nandito lang sa kwarto. Lumalabas ako 2:00 na minsan ng hapon. Tapos, kakain na lang ako sa labas. Umaga, almusal ko sa umaga niyan, biscuit. Tapos tanghalian, 2:30 na o 3:00 na ako minsan lumalabas ng kwarto. Tapos kakain ako, tapos gagala na ako niyan dito sa Shamshoy po kung ano yung makita ko. Ayan, yung mga pangpabox, ayan, tinatabi-tabi ko yan. Yung mga libro ng pamangkin ko, bumibili ako kahit ano makita ko na basta may pera ako, nauubos ko dyan. At least, diba, hindi ko nauubos sa kung ano-ano. So, doon ko siya binibili kasi niisip ko pag nasa Pinas na ako, matagal pa uli ako para makapunta ng US. So, matagal din ako makapagpa-box. Inaabot kasi ng 3 buwan ata, 2 buwan bago dumating yung box galing US. And pagdating ko doon, wala pa naman akong trabaho, palamunin pa ako ng boyfriend ko. Kaya talagang sinusulit ko ngayon. And ayun guys, malapit na akong umalis. Mag-i-end na ako. Mag-i-end na yung January. So, March 14, na lang, 6 weeks na lang natiis. Ayan, so, ngayon naiiyak ako kasi nga late na ako natapos. Kung mga ibang na hindi pa ako nag-break, baka umiyak na ako kasi nakakainis. Pero ngayon na mag-break na ako, sinasabi ko sa sarili ko, sige lang, sagarin nyo lang, okay lang yan. Anuhin nyo lang, kasi konti na lang naman yung pagtitiis ko. Ayun yung ginagawa ko. Nag-pray ako talaga na sana magising yung bata kasi yung amo kong babae, anong oras na hindi pa siya umaalis sa mesa,
tapos marami pa akong liligpitin. Buti na lang kamo, mga 11:20 ata, lumabas yung bata kasi mag-isa na naman siya doon sa higaan. Pinatulog ko siya alas 9, tapos nagising siya alas 10. Sabi ng nanay, matulog ka doon, kakain pa kami. Tapos nagising sa alas 11 kasi nga wala siyang katabi. So ayun, sabi ko talaga, ay salamat, para makalayas na yung amo kong babae, para makatapos na ako. Habang kumakain sila, nagpaalam ako na hindi pa naman kayo matatapos, maliligo muna ako, sabi kong ganun sa amo ko. So ayun, yun yung ginawa ko kanina. So thank you guys for watching, and yun lang, sana pag-pray nyo na meron kayong sariling kwarto para kahit papano may privacy kayo. Makakapag-usap kayo, yung makakapag-video call kayo sa mga pamilya nyo, ganyan. Thank you for watching and I love you all. Bye.